Oo. Okay, umpisahan natin everyone. Good morning. Welcome to our first formal online debate, CFD Cooperators. Today is June 23, 2020, 1 p.m. So far, ngayon ay meron na tayong 13 na participants dito sa Zoom natin. And before anything else, we would like to start with prayer to be led by our sister Antoinette. Please mute all your paki-mute po lahat para isa lang yung magsasalita. Salamat po. Okay, Sis Antoinette, please go ahead. Thank you. Okay. So let us put ourselves in the presence of God as we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in them the fire of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, who did instruct the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to have the right judgment in all things, and ever to rejoice in his consolation, through Christ our Lord. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O priest of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all evil spirits who wander through the world for the ruin of soul. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning, everyone. Good afternoon. Good afternoon and good day. Good day. Welcome po sa lahat. Thank you very much for joining us. Thank you very much, Sis Antoinette, for the prayer. Maraming salamat po at tayo ay nagkatipon-tipon ngayon. Kahit yung iba ay medyo busy. Pero nandito sa atin ngayon, yung iba nanonood lang, yung iba nakikinig lang. So, ito po yung first formal online debate. Nung una, nag-debate na itong dalawa. Kung di ako nagkakamali, 3 or 4, no, maybe 5 days ago. Pero ano siya, yung informal lang siya. So, talaga namang gustong-gusto nilang mag-debate. Kaya nga, kinausap natin si Brother G1 para mag-administer nitong debate na to, formal debate na to, para matuto rin ang mga members natin ng tamang debate techniques at saka yung mga rules, paano ba yung mga rules. So, maraming salamat sa ating mga participants. Unang-una sa ating administrator ngayon, ang moderator, si Brother G1 Paisones. Kilala niyo naman siya, di ba? So, si Brother G1 ay part ng CFD National Board of Governors. Meron din siyang yung clamp, yung sa ano niya, sa debating ng clamp, yung organization nila. Okay. At ang ating mga participants, pakilala ko, si Brother Erson at saka si Brother J. Ang timer natin ngayon ay si Sis Antoinette at si Brother Louis J. So, okay, welcome sa lahat. Ipasa ko na ang ating mic kay Brother G1. Brother G1. Okay, good afternoon, or good morning sa lahat. So,
Ready na ba yung mga debaters natin? Brother Erson as a mock debate representing the Iglesia ni Manalo. Ready na si Brad Erson? Hello. Ready na si Brad Erson? Medyo mahina. Brad J, ready ka na ba? So ang Opo. paksa is patutunayan ng INC na ang applicable sa lahat ng Kristiyanos ang pagbabawal ng pagkain ng dugo. No? At ito ay magni-negative si Brad J sa Catholic Faith Defender. So the rules, napasa ko na sa yung rules. I will read the rules muna. So excuse ha, titingnan ko yung rules natin. Nawala. Okay, wait lang ha. So yung rules, no, sabi to. So, pwede pakibasa bro Erman yung rules mo na, bro? Bro Erman? Bro Erman? Hello. Check. Hey. Nawala ako, Yes, hello. brother. Yes, brother. Eto, babasahin ko ngayon yung ating rules. Yes. Sige, bro. Okay, saglit, bro. So, ang rules, number 1, first affirmative presentation, 5 minutes. Okay? So, una, lagi ang affirmative. That is the golden rule ng debate. As per Brother G1, affirmative speaks first and last. Okay? So, sino ang affirmative ngayon? Ako, bro. Okay, si Brother J. So, ikaw, Brother J, ang unang magpa-present. 5 minutes. Okay? Number 2 rule, second rule is interpolation or cross-examination by the negative side. 10 minutes. So, 1 minute maximum to answer. 1 minute maximum question. Okay? That's the second rule. Number 3, negative presentation naman. So, si Brother Erson, meron kang 5 minutes din. Okay? So, rule number 4, interpolation or cross-examination by the affirmative side. So, si Brother Jane naman ang magtatanong kay Brother Erson. Tapos, rule number 5, affirmative 5 minutes rebuttal, no objection. Tapos number 6, negative side, 5 minutes din. No objection, 5 minutes rebuttal. Okay? Then, conclusion na tayo. Negative conclusion, 3 minutes. No objection. Affirmative conclusion, 3 minutes. No objection. Okay, Brother G1? Okay, so yan, salamat po. So, first, bago tayo magsimula, I would like to see the negative side representing Catholic Faith Defender. Brother J, ano ang hawak mo? Please, Affirmative po. Brother J, sino? Si Brother J bang sa CFD? Brother Ay, Erson, si Brother Erson. Si Brother Erson ang sa CFD. Brother Erson, may dala ka bang ballpen yan? Ballpen at saka papel. May dala ka bang ballpen at papel? Brother Erson, sa representing Catholic. Okay. Sa debate, please take note mga guys na dapat magdala kayo ng ballpen at papel para ma-take note, ma-take down ninyo ang sinasabi ng kalaban natin. So, okay. So, umpisahan natin. Okay. Brother J, ready ka na ba? Opo. Okay, timers, be ready. Pag magsalita ka, Brother J, o umpisa ang yung oras, 5 minutes, affirmative side, bilang isang Iglesia ni Manalo. Pag tumindig ka, we will going to run your time. Brother J, go. Magandang hapon sa inyo.
Sa araw na ito, patutunayan ko po na applicable po sa mga Kristiyano ang pagkain ng dugo, ang bawal na pagkain ng dugo. Ano po ba ang meron sa dugo? Ba't pinagbabawal ito? Sisimulan ko po sa Genesis siyam, verse 2 hanggang 4. Sabi ng Diyos kay Noe, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati ang mga ibon, ang lahat ng mga gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan, gaya ng mga halamang luntian na iyong kinakain. Lahat ng mga ito'y maaari ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kainin ang karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Klarong-klaro po sa Genesis siyam, verse 4, sa panghuli, sinabi ng Diyos na ang dugo ay buhay. Kaya ayon, bawal kainin talaga. Doon naman tayo sa Leviticus 7, verse 26 hanggang verse 27. At kahit saan kayong naroroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon. Ang sino mang kumakain nito ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. Patay! Ang tindi pala. Ititiwalag tayo kapag kakain tayo ng dugo. Hindi tayo iisiping mga kasamahan ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi na ayaw niya ipakain ng dugo. Dahil nandun sa dugo ang buhay. Nandun sa dugo ang nagbibigay buhay sa atin. At kung ating tingnan nga yung science, nagsasabi na ang dugo ang pinaka-importante sa ating katawan. Dahil ito ang humahakot ng oxygen at nagpapalabas ng carbon dioxide sa ating katawan, sa hayop man o sa tao. Kaya, pinagbabawal ito. Pinagbabawal talaga. At ayon naman sa Leviticus 17, verse 10 hanggang 14, ang sino mang kumain ng dugo ay pupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging ang Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. At inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos ng iyong buhay. Kaya nga hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya'y Israelita o dayuhan man. At kapag ang sino man sa inyo'y maging Israelita o dayuhan ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ng dugo na iyon at tabunan ng lupa, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumalabag dito'y ititiwalag sa sambayanan. Sa Leviticus chapter 10, 17 verse 10, note lang po,
Uulitin ko po, ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuutan ko. So, kapupuutan ng Diyos ang kumain ng dugo. Kapupuutan niya ang sino mang kakain ng dugo. Dahil sa uulitin ko, ang dugo Time's up. ay ano ba ang dapat natin gawin para hindi natin makain yung dugo? Time. Time's up. Okay, for the negative, before we proceed to the cross-examination by the negative, positive, let me thank our sponsor, Brother Herman Alphabete and Sister Annalise Garcia for our internet and equipment regarding this audio. So, Brother Erson, ready ka na ba? Kasama, ready na. Kasi kasama ko na ang banal na Espiritu Santo. I feel the Holy Spirit. Okay, very good. Very good. Yan na, magaling yan. Magaling yan na intro. Okay, nice one. That is very good. Very nice. Excellent introduction. Very good. Okay, pag magtanong ka na, pag magsalita ka, Nawala ang ba? oras mo na 10 minutes. Bro, ako ang Hello. magtatanong muna. Ako magtatanong. Ikaw ang magtatanong una kasi ikaw ang negative. Sige. Okay, magtanong ka kay Brad J. So bro Erson, pag magtanong ka na, yung oras mo ay magrarunning. Okay. 1 Bro minute. J, tanong. Sabi mo sa Leviticus 17:10, nakasaad yan na bawal talagang kainin. At nasa Leviticus rin. Pero, pakisagot lang to, bawal ba o hindi? Okay, sagutan mo bro J. Bawal ba o hindi? Madali lang ang sagot ko, bawal talaga. Thank you. Ngayon, sa Leviticus chapter 10 verse 18, pinagbabawal ba doon na kainin o hindi? Pinagbabawal, bro. Bro, pinagbabawal ba? Okay, sagot. No? Sige, Pinagbabawal, bro. Ngayon, Okay, next. sunod, Okay bro, pinagbabawal daw. Next question. sunod kong tatanungin, no? Sabi mo, pinagbabawal. Ano bang sinabi, yung should have eaten ba dito, hindi kainin o kainin? Yung word or phrase na should eaten. Anong meaning nito? Kainin o hindi? Kainin, bro. Should Oh. eaten. Sa Di ba? Tagalog, kainin. Diba? Ngayon, na walang bisa ba, wala na bang saysay ang Leviticus chapter 17:10? May time ba na walang bisa ito? Wala nang hindi na effective. May time ba na hindi na ito naging effective? Oo o hindi? Hindi, bro. Okay, sabi mo hindi. Sunod na tanong. Ilan ang sugo ng Panginoon doon sa Leviticus 17:10 to 11? Isa o dalawa? Ilan ang sugo doon? Isa o dalawa? Sagot. Affirmative, sagot. Bro. Dalawa, bro. Ngayon, tanong ko lang. Kasi sabi mo dalawa, di ba? Ngayon, sinunod nyo ba ang Leviticus 17:11? Oo o hindi? Oo. May altar ba kayo? Oo o wala?
Meron, bro. Okay. Ngayon, sabi mo, oo talaga. Ngayon, sunod na tanong ko. Dito sa 1 Timoteo 4:1 to 7, to 3. 1 Timothy 4:1 to 3. Sino ang pinaparinggan diyan? Pakiulit ng tanong, bro. Sa 1 Timothy 4:1 to 3. Sino ba ang pinaparinggan diyan? Ano yung verse, bro? 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. Okay, basahin mo Mr. Negative, basahin mo. At saka mo Basahin itanong ko? sa kanya. Kasi Sige bro. Sige. So ito ang nakasulat sa 1 Timothy. Kasi kawawa naman. Sige. Basahin natin. good, very good. Napin ko Kawawa naman, hindi nakabasa. Okay, ito nakasulat. The Spirit says clearly that some people will abandon the faith in later times. They will obey lying spirits and follow the teachings of demons. Such teaching are spread by deceitful liars whose conscience are dead, as if burned in with a hot iron. Such people teach that it is wrong to marry and to eat certain foods. So sino ang pinaparinggan dyan? Mga pari, mga Katoliko o kayo? Mga Katoliko, bro. Dahil, kapag sa Semana Santa ninyo, hindi kayo papakainin ng karne eh. Hindi kayo pakainin ng karne, especially ito, araw ng Biyernes. Sige. Sunod na tanong, no? Sunod na tanong. Kapag ang isang tao kumain ng karne, magkakasala ba siya? Oo o hindi? Hindi, bro. Wait. Ang topic natin is dugo, hindi karne. Dugo pala, please, dugo. Sorry bro. Kapag ang isang tao ay kumain ng dugo, magkakasala ba siya? Oo o hindi? Siyempre, magkakasala, bro. Oo. Okay. Pero, dito ba sa Mark 7:15, magkakasala ba ang tao sa kanyang kinakain? Oo o hindi? Hindi, bro. Pero ang tinutukoy diyan is yung mga pagkain na mga gumagapang. Halimbawa, sa mababasa natin sa Acts of the Apostles, verse 10, chapter 10, verse, hahanapin ko muna sa Bible. chapter 10 verse 11 to 13. Chapter 10, verse 10. Okay, Mr. Negative, proceed to another question. Okay. Inasagot na ng Dito ba, no? Sabi mo kasi pinagbabawal talaga. Dito ba sa 1 Corinthians chapter 25 and 27, pinagbabawal ba ni San Pablo? Pinagbabawal ba ng mga apostoles? Oo o hindi? Anong verse, bro? 1 Corinthians chapter 10, 25 and 27. Pinagbabawal ba? Oo o hindi? Chapter 10, verse 25. And 27.
Pinagbabawal, oo o hindi? Mr. Moderator, Okay? Granted? Times Hindi off, po. times off muna mga timer, times off, times off. Okay, granted? Negative, hindi po affirmative? dugo, hindi po dugo ang tinutukoy ni Bro Erson dito. Babasahin ko ha. Babasahin ko. If Sige. whatever is Okay, told, moderator time. Granted, the objection was granted. Walang sinabi dyan na dugo. Revise the question, Mr. Erson, CFD. Revise the question. Sabi mo, pagkain ang dugo. Di ba? Ngayon, no, pagkain man ang dugo, dito ba, sa question ko, dito ba sa 1 Corinthians, mababasa ba dyan na, no, i-revise ko lang ang question. Mababasa ba dyan? Kasi nga, pagkain ang dugo, di ba? Ngayon, mababasa ba dyan na binagbabawal? Kapag, ito na lang ang question. Kapag may nagtinda ng dugo sa merkado, kakainin mo, oo o hindi? hindi. Sige, hindi. Ngayon, dito ba sa Luke, kapag sa isang bahay, naghanda ako ng dugo, tapos pumunta ang mga apostoles, kakainin ba nila oo o hindi? Hindi, bro. Sa Lucas 10:8 ba, sinabi ba ni Kristo na hindi kakainin ang dinuguan doon? Wala, bro. Wala. Okay, good. Next. Dito ba sa Romans, dito ba sa Romans chapter 14:17, may kaugnayan ba ang pagkain ng dugo, pagkain ng ano-anong pagkain sa pagpasok sa kaharian ng Diyos? Oo o wala? Anong verse, bro? Romans Romans 14:17. 14. 14:17. Ano yung question, bro? Sabi, nakasaad ba dyan na may connection ang pagkain? Kapag kumain ka ng dugo, hindi ka na makakapasok sa langit. Pagkain ka ng mga pagkain, hindi ka na makakapasok sa langit. Wala, bro. Okay. Thank you. Next, kasi may time pa. Next, dito ba sa Leviticus, Leviticus chapter 10 verse 18, anong sinabi dyan? Leviticus 10, chapter 18. Oo, anong sinabi dyan? Basahin ko, bro. Ha? Basahin mo, bro. Look, its blood has not been brought inside the holy place. You certainly should have eaten it. It is the holy place, just as I was commanded. Ngayon, ang tanong dyan, sino ang nagkuman na kainin dyan? Kasi nga, hindi dinala. Sino ang nagkuman na kainin? Time's up. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you sa magandang tanungan at sa magandang sagot. Okay, so we proceed to the negative side, representing Catholic Faith Defender, Brother Erson Kelly. Brother Erson, pag magsalita ka na, sa hindi pa natin, bago ko ibigay sa iyong oras, let me thank our sponsor, Brother
Herman Alphabete and Sister Annalise Garcia for our internet and this device and sa ating propagation. Okay, Bro Erson, pag magsalita ka, yung oras mo ay tatakbo na. Go. Dito sa Leviticus chapter 10 verse Leviticus chapter 17 verse 10. Wala namang saysay yan. Wala nang saysay. Bakit? Kasi dito sa Hebreo 10:1 at hanggang 5 at Hebreo 10:8 hanggang 9, sabi diyan pinalitan ang dugo, pinalitan na ang mga dugo ni Kristo. So hindi na effective yan kasi pinalitan ng dugo ni Kristo. Tapos dito sa Gawa 10, no? Gawa 10 14 to 15. Sabi diyan ni San Pablo, hindi daw siya kumakain ng mga karumal-dumal. So kasama na ang baboy kasi karumal-dumal ang pagpatay sa baboy. 'Di ba? Tapos anong sabi ng Diyos? Huwag mong isipin ang malinis na, huwag mong isiping hindi malinis ang lahat ng mga bagay na malinis na ito. 'Di ba? Tapos sa Genesis pa, ginawa lahat ng Diyos, ginawa lahat ng maayos. So it means malinis. 'Di ba? So next is dito sa kasi nga dito sa 1 Corinthians chapter 25 and 27 nakalagay diyan lahat ng pinagbibili sa palengke kainin. Kung may nagtitinda ng dinuguan, kakainin mo. Bakit? Kasi nga sabi ni San Pablo, kainin. Di ba? Dito rin sa Luke chapter 10 verse 18, nung si Kristo nagpadala na sa kanyang mga apostoles, sinabi niya, kainin niyo ang lahat ng inihanda. So kapag inihanda doon, dinuguan, hindi mo kakainin. Sinong nilabag mo? Si Kristo. Mali. Tapos dito sa Ephesians chapter 2:15, nakasaad dito, He abolished the Jewish law. So anong meaning yan? Tapos magtatanong to si brother kung saan nakalagay na sali yung pagkain ng dugo. Titignan natin sa komentary sa Ephesians chapter 2:15. Itong nakasulat sa komentary. The word translated as abolish here is the Greek word katargesis. This literally means to render inoperative or to remove all power. So lahat pala ni-remove. So, tapos, isang puntos pa, dito sa Leviticus 17:10, hindi naman yan para sa mga Kristiyano, para yan sa mga Israelita. Basahin natin ang Leviticus chapter 10 verse 1. Para yan sa mga Israelita, hindi para sa mga Kristiyano. No? Tapos, ano pa, no? Tapos dito sa Colossus 2:16, basahin natin. No? Dito sa Colossus 2:16. No? Saan 'yun? Ma-alcansi tayo sa time nito kasi hindi natin na-set. No? Sa Colossus 2:16, maliwanag doon na ito pala nakasulat. Maliwanag doon ito nakasulat sa 2:16. So let no one make rules about what you eat or drink are only a shadow of things in the future. The reality is Christ. So it means, huwag tayong maniwala. Sino ba ang mga bulaang propeta na nagbabawal kumain? Panahon ng Semana Santa, hindi pinagbabawal ng Katoliko. It is a disciplinary action. We can find out that in the CCC. It is a disciplinary action. Hindi naman pinagbawal, hindi naman prohibited. Disciplinary action. Iba ang disciplinary at prohibited. Tapos pa, dito sa, sabi ko kanina, dito sa Mark 7:15, hindi naman magkakasala ang tao kung siya'y kakain ng dinuguan, kundi ang kanyang sasabihin. Kasi ang kanyang kakainin, hindi yan pupunta sa kanyang puso. Pupunta yan sa kanyang tiyan, hindi sa puso. Tapos, dito sa Leviticus chapter 10:18, mababasa natin yan na kainin raw because the blood is not, hindi dinala sa templo. Anong sabi? Kainin. Tapos sagot niya pa, hindi kainin. Diba? So maliwanag na maliwanag. At lastly, babasahin natin ang 1 Corinthians. No? 1 Corinthians chapter 8 verse 8 para maliwanag. So itong nakasulat sa
1 Corinthians chapter 8, verse 8. Food, however, will not improve our salvation with God. So, kapag ikaw kumain ng baboy, kumain ng dugo, hindi naman yan makaka-improve sa iyong salvasyon. Hindi yan importante. Kaya nga, sa bagong tipan, hindi pinagbabawal kasi nilinis na ng Panginoong Diyos. Yan lang. Maraming salamat. Okay, thank you, Mr. CFD, Brother Erson Kelly. Salamat. Ready ka na ba affirmative sa ating kapatid ng INC Manalo? Ready ka na ba, Bro J? Sa pag-isa sa CFD? Ready ka na ba? Bro, ready na bro. Okay, pag magtanong ka na, yung oras mo ay tatakbo. Go. Tanong na Bro J, tanong. Sa sang-ayon ka ba sa nakasulat sa Genesis 9 verse 4 na huwag lamang ninyong kainin ang karning hindi pa inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Sumang-ayon ka ba niyan? Oh, dyan sa sagot. Salamat sa magandang tanong, no? Yung lisod-lisuran naman kasi ang dali ng tanong mo. Thank you for the very easy question. Sabi nga diyan, sang-ayon kasi nakasulat yan sa Biblia. Pero sabi nga sometimes sang-ayon tayo. Pero ang interpretation natin, yan tayo nagkakamali. Oh. So, sang-ayon kasi nakasulat yan sa Biblia. Hindi natin kinikontra ang Biblia. Ang kumukontra lang sa Biblia, sariling interpretasyon natin. Yan ang problema. Kaya sang-ayon ako sa tanong mo. Lisod-lisuran mo naman ang tanong mo. Ang dali. Pangalawang tanong ko bro. Sumang-ayon ka ba sa nakasulat sa Act 15 verse 19 hanggang 21? Para sa iyo, basahin ko ha. Basahin mo. Nagpatuloy si Santiago. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makiapid, at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binasa na sa mga sinaguga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay itinuro sa bawat bayan. Sumang-ayon ka ba niyan? Ay, sang-ayon. Tama ang nakasulat, mali ang interpretasyon nyo. Kasi nga, bro, 1 minute yung answer, yung pagsagot ko. No, dito nga sa Romans chapter 14 verses 20 to 21, sinabi diyan na huwag kang gumawa ng ikakasama ng iyong kapwa. Pinagbawal lang 'yan kasi nga may dalawang grupo, ang mga dating Hudyo na naging Kristiyano at mga dating Hintil na naging Kristiyano. Ngayon, kapag kumakain, nakikita ng mga dating Hudyo na kumakain ang mga dating Hintil ng dugo, masasaktan sila. So kaya yan ang na-declare. Tama lagi ang nakasulat pero wrong interpretation. Tamang-tama ang nakasulat pero mali. Ito'y dineclare ni St. James because nasasaktan ang mga dating Hudyo na naging Kristiyano sa pinaggagawa ng mga dating Hintil na naging Kristiyano. Bro, request ko lang lisod-lisuran lagi ang tanong. So, Thank you for your question. So, sumang-ayon ka na bawal talaga. Ay, bro,
Ngayon, pangatlong tanong ko. Mm-mm. Sapagkat minabuti naming mga apostol, ang verse pala nito bro, sumang-ayon ka ba sa Act 15, verse 28, ito ang sabi bro, sapagkat minabuti naming mga apostol at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Patuloy natin sa 29. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng mga hayop na binigti. At huwag kayong makiapid. Layuan ninyo iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. Sumang-ayon ka ba diyan? Di ba bro, yan yung tanong, nasagot ko na yan. Tama nga ang nakasulat, sang-ayon ako, pero wrong interpretation nga. Di ba sabi ko sa iyo, tama ang nakasulat, eksakto ang nakasulat, pero your interpretation is literally, figuratively wrong. Maling-mali ang interpretasyon natin. Kasi kapag babasahin natin ang konteksto dyan, nagawa lang yan kasi nga masasaktan ang mga dating Hudyo. Sabi dito sa Romans 14:20, ito nakasulat, basahin ko para hindi ka na bumalik dyan, para makapag-move on naman tayo. Ang nakasulat dito, and God, our source of peace, will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Timothy, may fellow worker, sends you his greetings and yun, di ba? Ay, hindi pala. Romans 16 pala yun. Ito pala ang 14. Wait lang bro. Ito ang 14 nakasulat. 14, 20, 21. Itong nakasulat, brother. Do not, because of food, destroy what God has done. All foods may be eaten, but it is wrong to eat anything that will cause someone else to fall into sin. The right thing to do is keep from eating, drinking wine, eating meat, drinking wine, or doing anything else that will other believers Mr. Moderator. Mr. Brother, Moderator. Times off muna, times off. Okay, negative. Sa sinabi ni negative, hindi dugo ang tinutukoy diyan, Affirmative. kundi karne. Brother, Okay, moderator's time. Sinagot. Sige. Okay, affirmative, negative. CFD, anong counter objection? ang sabi diyan, sabi mo nga hindi about. Ang sabi diyan, Mr. Moderator, sabi diyan all food. Tapos yung dugo, pagkain 'yun. So kasama 'yun. Ba't siya nag-u-object? Hindi 'yun. Hindi naman 'yun, ganun. Okay, moderator's time. Affirmative, INC, sinagot na sa CFD ang tanong at yun ang explanation niya. So you can ask him sa kanyang explanation. Ang importante na sagot niya ang tanong. Okay, next question, Mr. INC Manalo. Sige, sa pang-apat kong tanong. Sa sinabi mo, bro, sa sinabi mo ba na pwedeng kainin, lumabag ka ba sa inuutos ng Espiritu Santo na huwag kainin ang dugo? Lumabag ka ba o hindi? Affirmative. Hindi ako lumabag. Bakit? Paulit-ulit ko pa bang sasabihin, tama ang nakasulat pero wrong interpretation. Kaya nga, hindi na natin kailangang iulit-ulit ang tanong. Kasi maliwanag sa explanation ko na ginawa lang yun, dineclare lang yun ng mga apostol at ng Espiritu Santo. It's because masasaktan ang mga dating Hudyo, naging Kristiyano, kapag makikita nila ang dating mga hintil na kumakain ng mga dugo. Kaya masasaktan sila. Tapos magiging mahina ang kanilang pananaw. They will fall into, kaya nga, they will, malibog sila.
Tapos, kung sila ay hindi na nila Malibog. mapiliwanag, kasi Bisaya ako, malibog ha, dili yung bastos. Malibog ba? Yung, anong tawag doon sa malibog? Nahihirapan. Malito. Oh, Nalilito. malito. Kasi nga, kapag malito sila, they will fall into, mawawala na sila ng gana. Kasi nga, nasaktan sila. Bakit? Di ba? Bakit ina-allow dyan? Sabi ni Moses, bawal. Di ba? Kaya nga, yun na-declare. Basahin nga natin ang konteksto para hindi tayo ma-out of context. Basahin natin ang context para hindi tayo ma-out of context. Okay, next question, Mr. INC, Felix Isagon. Brother J. Hello, Brother J. Sa sinabi Nandiyan ka pa mo, ba? opo, sa sinabi mong masasaktan ang mga apostol dahil kumain ng dugo. Mr. Moderator, Okay, granted. Objection. hindi ko sinabi na ang mga apostol ang masasaktan. Sinabi ko ang mga dating Hudyo. Hindi siya nakikinig, Mr. Moderator. Paulit-ulit tayo. Okay, I will give time na pero I will give the last question to the affirmative. Itanong mo, Gabe. Revise the question, last question, Mr. Affirmative. Sa sinabi mong nasasaktan ang mga Hudyong Kristiyano kung kumain ng dugo na ang mga hintil na Kristiyano, tinutukoy mo bang hindi sila kumain ng dugo? Sino? Sagot. Hindi maliwanag ang question, Mr. Moderator. So, Ang sino question ba? na kapag daw nasasaktan yung mga hintil sa pagkain ng mga dugo ng mga kuan ng mga Gentile Christian, ibig bang sabihin na hindi kumain yung mga Jewish Hudyo. Christian ng dugo? Jewish Christian. Sasagutin ko. Kasi nga, kapag sila'y lumipat, hindi naman nawala ang kanilang pagkahudyo. May mga ibang Hudyo na kinalimutan na nila ang kanilang pagkahudyo. Kaya sila kumain. Pero yung mga may malakas talaga yung malakas manampalataya sa Hudyo, yun sila ang nasaktan. Kasi marami yun. Sila. Thank you for the easy question, brother. Okay, times no. So, rebuttal, wala nang objection dito. This is a rebuttal for the affirmative. So before that, before ko ibigay ang mikropono kay Jay ng INC Felix Manalo, please, hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channels, please subscribe the following Philans 57 CFD. So PHILANS 57 CFD at saka G1 Paisunes. Number 3, Hanip Buhay. That channel will guide you to have an alternative livelihood para maibsan ang ating kahirapan sa Pilipinas. At saka sa aking pamangkin, Zoren Dragon. Dragon ang kanyang family name. No? Nakapag-asawa kasi yung pinsan kong babae na Dragon. So, kaya naging Dragon. So, Zoren Dragon. At pag nakapag-subscribe kayo, salamat po. Maraming salamat. Okay. Affirmative. Brother J, ready ka na ba sa iyong 5-minute rebuttal? Opo. Okay, pag magsalita ka, your time will be running. Okay po. So, ayun, ipagpatuloy ko. Paano na lang, sa panahon pa kasi ito ni Moises, ang bawal na pagkain ng dugo. Doon naman tayo sa panahon ng mga apostoles. Ano bang sinasabi nila? Bawal ba talaga o hindi? Ngayon, ang sabi sa Gawa 19 hanggang
Gawa 15:19 hanggang 21. Nagpatuloy si Santiago. Kaya't ang pasyakoy huwag nating pahirapan ng mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang hinandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makiapid at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat simula pa noong unang panahon, ang kasulatan ni Moises ay binasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay itinuro sa bawat bayan. So, it means hindi nawala yung kautusan ni Moises. Ang sabi ni Apostol Santiago na hindi nawala ang kautusan ni Moises at itinuro pa nga ito sa bawat bayan. At isa sa mga tinuro ni Moises, kung balikan natin ang Old Testament, nagsasabi doon sa Leviticus 19:26, huwag kayong kakain ng anumang karning may dugo. Huwag kayong manghula at mangkulam. Sa Deuteronomio 12:15 hanggang 16, kahit saan kayo nakatira, maaari kayong magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karne nito hanggat sa gusto ninyo. Katulad ng pagkain ng usa. Ano ba ang usa para sa mga Israelita? Ang usa, ito yung pagkaing marumi. Ito yung maruming pagkain na itinuro ni Moises, pero sa Deuteronomio, nagsasabing pwede kainin. Ano lang ba ang hindi pwede? Maaaring kumain ito pati ang mga tinuring na marumi. Ngunit, huwag ninyong kainin ang dugo. Ano bang dapat gawin natin sa dugo para hindi natin makain ng dugo? Kailangang patuloyin ito sa lupa. Dito naman tayo sa Leviticus 9, Deuteronomio 12, verse 21 hanggang 25. Kung kayo'y malayo sa lugar ng pagsamba na pinili niya, maaari ninyong patayin ang isa sa inyong mga hayop at kainin ito tulad ng usa. Lahat ay maaari ng kumain maging ang taong itinuring na malinis o marumi. Ngunit huwag ninyong kainin ang dugo sapagkat nasa buhay ang dugo. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Huwag na huwag ninyong kainin. Sa halip, patuloyin ito sa lupa at tabunan ng lupa. Huwag ninyong kainin iyon, para maging maganda ang buhay ninyo at ng iyong anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni Yahweh. Sino ba si Yahweh? Si Yahweh ang Ama. Kagustuhan pala ni Yahweh na hindi kainin ng dugo. Kagustuhan pala niya na bawal kainin. Dahil ano ba ang dugo? Ang dugo ay buhay. Dito naman tayo sa Deuteronomio 15. Ito'y maaaring kainin sa bahay tulad ng pagkain ninyo ng isang usa. Pati ang taong tinuring na marumi ay maaaring kumain nito. Huwag lang ninyong kainin ng dugo. Kailangang patuloyin ito sa lupa. Baka magsasabi naman kayo na puro sa Old Testament ko lang binasa. Panahon na tayo ng Kristiyano, hindi na pwede yan. Kasi nagsabi na si Kristo na pwede nang kainin lahat. Sabi ni Bro Erson kanina sa Mark 7:14, ang anumang papasok sa bibig ng tao ay... Hindi po 14. Hindi po 14. Ano po? Time's up. Okay, time. So, thank you. Affirmative, Brother J, ng INC Manalo, matalo. Okay, so, negative, ready ka na ba for your rebuttal? As what I have said,
Ready na ako kasi na-feel ko na ang Holy Spirit. Okay, your 5 minutes will start if you gonna say something. Go. Okay. Mga kapatid, naawa na ako sa ating kapatid. Tulungan na lang natin siya. Tulungan natin siya, ha? Sige, tulungan natin siya. Dito sa Isaiah chapter 66:17, tulungan kita, brother. Dito sa Isaiah 66:17, sabi dito, susunugin ang sino mang kakain ng mga dugo. Hindi niya ito nasali kasi, di ba? Pero, remember, ang mga Kristiyano, Hudyo ba? Hindi. Ang mga Kristiyano, Israelita ba? Hindi. So, hindi ito patungkol sa atin. Di ba? Simple as that. Next is, ito na. Sino bang Kristiyano ang baliw? Ha? Hindi naman ang mga Kristiyano kumakain ng dugo. Kasi pagpatay ng baboy, kinakain na yung dugo. Hindi naman. Anong tawag sa dinuguan? Ay, di ba sabi doon, dugo. Kasi pilosopo ito minsan. Sabi doon, dugo. Anong tawag sa ating kinakain? Dinuguan. Oh, di ba? Ang layo, dugo, dinuguan. Layo, di ba? Pero joke lang yun kasi alam nyo naman. At dito sa 1 Timothy chapter 4, 1-3, sabi nila na hindi daw tayo makikinig sa mga false prophet na nagbabawal ng mga any kind of food. Na, sino ang hindi papakinggan? Di ba? Hindi tayo kasi hindi naman natin pinagbabawal. During Lent season, it is a disciplinary action. It is an action to show your penance. Pagpinitensya. Tapos, dito nga, kasi pumunta siya sa Leviticus, hindi siya makapag-move on doon. Kasi nga sa Leviticus, hindi pinagbawal, hindi pinagbabawal talaga ang dugo. Hindi pinagbabawal ang pagkain ng dugo. Saan mababasa? Basahin natin ang Leviticus 10:18. Ito ang nakasulat. Since its blood was not bought into the sacred tent, you should have eaten the sacrifice there as I commanded you. So ang Diyos mismo, nagsugo na kainin. Diba? Kainin. Diba? Since its blood was not bought into the sacred tent, you should eaten. Ano bang eaten doon? Kainin. Tapos, no? Tapos nga, no? Dito sa Mark, hindi talaga siya nakikinig. Kasi sabi ko, Mark 7:15. Sabi niya, Mark 7:14. Dito sa Mark 7:15, sabi dito, lahat ng mga papasok sa baba ng tao, sa baba, no, in the mouth of a person, hindi ito magkakasala. It will not affect ang kanyang kasalanan, hindi siya magkakasala. Sapagkat ang lahat ng lalabas ang magkakasala. Sinabi nga ni San Pablo, ni Kristo, na hindi na pinagbabawal. Tapos, kasi nga, dito nga, tama nga ang nakasulat sa gawa, pero wrong interpretation. Sinulat ito dahil masasaktan talaga ang mga dating Hudyo na tumitikin sa mga dating hintil na kumakain ng dugo. Di ba? Masasaktan sila. Tapos, dito nga sa Ephesians chapter 2:15, He abolished the Jewish law. So, inalis niya. Kapag babasahin natin ang context, it is a Greek word which means katargegas, or meaning in English, to render inoperative or to remove all power from. So lahat pala, ni-remove, inabolish. Bakit ito inabolish ni Kristo? Para tayo'y magkaisa. Tapos, hindi ko na uulitin pa kasi wala na, no? Doon pa lang. No? So, dapat tayo magbasa. Kasi nga, walang connection ang pagkain ng dugo sa ating salbasyon. Tapos, hindi
hindi pinagbabawal. Hindi pinagbabawal ang dugo. Kasi nga, malinis na ito sa dating tipan, ito'y hindi malinis. Sa bagong tipan, malinis na ito. Sabi nga dito sa Gawa, Jes 14 to 15. Huwag mong isipin ang lahat ng nilinis ko na. Say, thank you. Thank you. Okay, thank you, Brother Negative ng Catholic Faith Defender, Brad Erson. So, Erson Kili. May Kili akong boss noon. Okay, so before we proceed to our final stand, magsalamat ako sa ating mga sponsor, Brother Erman Alfabite and Madam Annalise Garcia. Sana may more blessings to them, especially financial blessings, health blessing. Sana matapos itong problema natin sa COVID. Please don't forget to subscribe YouTube channels, the following YouTube channels: Philans 57 Safety, G1 Paisones, Hanep Buhay, and Soren Dragon. Okay, so we will going to move in the last and final stand. Ang mag-uuna ngayon, ang first na mag-stand in final, ang Negative sa Catholic Faith Defender. So ready ka na ba, Bro Erson? As what I have said, ready na kasi na-feel ko ng Holy Spirit. Okay, pag magsalita ka, yung oras mo na 3 minutes ay tatakbo na. Go. Okay, dito sa 1 Timothy chapter 4:1 to 3, kapag titignan talaga natin ang original na salin sa Grego, ang mapapansin natin hindi kriyas. Kasi ang kriyas meat, ang mapapansin natin doon is bromaton, which means all kind of food. Tapos kapag i-connect natin ito sa Hebrew chapter 13:9, kasi nga sabi doon, makikita natin ang word na bromasin, which means food that can be eaten. So connected. Kasi dito sa 1 Corinthians chapter 10, 25 and 27, at saka Luke chapter 10 verse 18, mismo na ang Panginoon at ang kanyang mga apostol hindi nagbawal. Kasi nga kung may nagtinda ng dinuguan, hindi mo bibilhin, hindi mo kakainin. Kakainin mo kasi sabi ng apostol. Tapos kapag nag-set ng pagkain, yung mga sinet ay dinuguan, hindi kakainin ng mga apostol, kakainin nila. Tapos dito sa Leviticus chapter 10 verse 18, makikita natin na hindi talaga pinagbawal. Sabi nga ng Panginoon, kainin. Tama ang nakasulat. Kaya nga, message ko sa ating brother, sa lahat ng mga INC, we need to read that context para hindi tayo ma-out of context. No? So, simple as that. Tapos, wala talagang connection. Walang connection ang pagkain ng dinuguan sa ating salvasyon. Tapos dito sa Ephesians 2:15, he abolished. Inalis niya lahat ang inalis. Hindi lang isa, kundi lahat. Kung babasahin natin sa commentary, lahat inabolish niya. Tapos dito sa Hebreo 10:1 to 5 and Hebreo 10:8 to 9, pinalitan nga ang dugo. Pinalitan ang dugo sa dugo ni Kristo. Kaya malinis na ang lahat. 'Di ba? Makita natin 'yan sa Gawa Jes 14 to 15. Mabasa natin 'yan. Na mismo na ang Panginoon, ang boses nagsabi. So, tanong ko lang, nagsisinungaling ba ang boses? Kasi sinabi niya, huwag mong isipin na ugaw ang lahat ng lininis ko na. So, sinungaling pala yung boses. Diba? So, hindi talaga pinagbabawal. Correct. Tama ang nakasulat, pero wrong interpretation. So, dito sa inabolish yun ni Kristo para tayo'y magkaisa. Di ba? So yan lang, hindi talaga pinagbawal. Hindi naman sinabi ni Kristo bawal, di ba? Hindi sinabi. Ang sinabi sa lumang tipan, para yun sa mga Hudeo at mga Israelita. Salamat. Sa
Okay, thank you, bro. Wait na ha. Kasi, hello. Akala ko na-mute ako. Okay, thank you sa final stand mo. Okay, ibibigay ko naman sa affirmative sa kapatid nating INC, Brother J. Your 3 minutes will start pag magsalita ka na. Go. Sa sinasabi ni Bro Erson sa Act 10, verse 11 to 15, hindi ako tototol doon. Kasi hindi naman dugo ang tinutukoy doon. Kundi kung basahin natin yung Deuteronomio, kung basahin natin doon sa Deuteronomio, ang mga pagkaing inisip na marumihin noon, medyo mahaba-haba ito. Deuteronomio 14, verse 3 hanggang 21 po. Ang tinutukoy doon ay hindi dugo kundi mga medyo mahaba-haba to. Pagpasensyahan niyo ako, hindi ko na lang babasahin kasi mahaba-haba to. Hindi dugo ang tinutukoy doon, kundi mga hayop na walang kaliskis, mga paniki, mga iguana, mga baka, mga karnero, mga usa, mga hayop na kumakain, umuusap. Ano ang Tagalog sa muusap? Mga Kumakain. isdang walay kapay ug himbis, mga uwak, mga ostrich, mga Hindi ako makaintindi ng Bisaya. kwaknit, mga insekto. Yun po ang pagkaing inisip na marumi, na nilinisan na ng Panginoon, na tinanggal na ang pagkamarumi doon. Pero may isang iniwan. May isang iniwan na pinagbabawal pa rin hanggang sa ngayon. Ano po ba 'yon? Ano po ba 'yon? Ang pinagbabawal. Ang isang pinagbabawal na mula pa sa simula sa pagkagawa ng mundo, sa panahon ni Noah, hanggang sa panahon ng apostol, ay nagpatuloy pa rin na pinagbabawal. Ano po ba 'yon? Sa uulitin ko ko talaga to. Gawa 15. Gawa 15:28. Time's Yun up. lang po. Salamat. At diyan nagtapos ang ating debate. So, salamat sa magigiting nating debaters. Okay, ano ang feedback mo, Brother Alphavite? Ikaw ang mag-feedback una. Brother Erman, busy ka ba? Paanong feedback ang gagawin ko, brother? Yung kung sino yung nanalo or paano ba? Okay, sige. Please give score. Perfect score is 10 sa dalawang debaters. Walang pabor-pabor ha. Katoliko man tayo. No? Walang pabor-pabor. So, perfect score 10. Then, bakit? Ano ang kahinaan niya at ano ang kanyang yung strength at ano ang weakness niya. Weakness ang una, last yung strength. Go. Okay lang Perfect ba, score, Brother 10. Jiwa, na ikaw na lang magbigay ng comments? Pwede pero para marinig
din ng iba ba, marinig natin yung iba kung ano ang kanila masasabi. Okay, Okay. so Bigyan natin ng chance yung iba. Baka may gustong bigay ng okay, comments. si Sister, sino ba yun? Sister Antoinette. Antoinette, can you give us a feedback grade sa dalawang debaters? Medyo Perfect score is 10. kasi nagamit na rin sila minsan ng Bisaya kaya medyo minsan nagkakalituhan or naguguluhan lang kami sa mga wordings. Pero ang galing ng mga depensa nilang dalawa. Siguro kumbaga yung kay brother Jay, medyo bilis-bilisan lang ng konti yung kasi nakakain yung time niya ng pagsasalita niya medyo mabagal. Si Brother Ersa naman, seems like na mukha siyang okay na sa debate. Galing. Yun lang po masasabi ko. Okay, score po ng INC out of 10. Yung content po, kasi kumbaga mainly nag-i-stick lang po sila sa isang verse. Yun po yung napansin ko. And paikot-ikot lang yung nila, yung argument nila. While sa naman, sa Catholic, medyo well-explained naman. And ayoko naman medyo maging biased kasi pare-parehas tayong Catholic. Though, ayun lang, yun yung napansin ko lang ho doon sa side ng sa side ho ng INC, paikot-ikot. Okay, last. Thank you, sister. Kay Thank you. Brother Gregorio, pwede ka ba? Brother Gregorio, Ay. UP. Sorry po, ngayon ko lang po nabuksan. Antayin ko na lang po yung recording ng video. Late po ako pagpasok, tapos na po pala kayo. Pasensya na po. Okay, sir. Sorry din, sir. Antayin ko na lang po yung video para Sino ba ang gustong mag dyan? Last na lang, last. Gusto mag-share ng kanilang feedback. Huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya kasi we are free. We are democratic nation. Huwag kayo mahiya. Open po para sa lahat ang mga comments. Hello mga bro, kung ayaw nila, ako na lang. Oy! Madilim. Go ahead, Brother Andrew. Go ahead. Magandang hapon po sa lahat. Magandang umaga, Middle East. Magandang umaga, bro. Yung nakikita ko, nandito kasi ako sa hallway. Wala kasing internet, kawawa naman ako. Yung napansin ko, it looks like professional si Bro Erson. Medyo sa kabataan niyang ganyan, mas magaling pa siya kaysa akin. Talagang saludo ako sa iyo, kuya. Ayan. Lagi kami nag-uusap niyan eh. Tapos, pagdating naman doon kay Bro J, isa rin siya sa pinakamatali kong kaibigan, kaya ayaw kong maging bias. Kahit madilim yung strategy niya, pero sabi ko kahit madilim yung strategy niya, pero nakikita ko stick to topic siya. Yung naririnig ko lagi siyang stand firm sa niya, sa mga sa mga paliwanag niya. Sa ngayon, medyo hindi pa masyado, sa totoo lang parang hindi pa masyado professional yung dating nila, pero napakagaling nila, napakahusay na sa debate, sa larangan na ganito. Sana yung sa Bisaya pa, tuloy nyo lang, padayon lang. Tuloy nyo lang yung ating yung naumpisahan. Sana sana sa araw-araw na nandito tayo, maging bihasa tayo. Alam naman natin yung katotohanan. Yung pagiging isang medyo yung kalmante ba? Medyo relax.
hindi ko nakikita kay Bro Erson eh. Dapat medyo relax ka lang. Kahit na sinuntok ka na, relax lang. Ganun lang naman, huwag ka lang patatama. Ganun lang 'yon. Oh, parang walang nangyari. Wag mo parang idaan sa medyo nakikita kasi sa body language eh. Yung expression ng mukha mo sa nakikita siya, napapansin kasi baka mahulog sa timper, mawala ka sa passing. Yun lang muna. At saka isa pa, last na lang. Yung timer natin napakakulit. Ang kulit ng timer. Pag sinabing time's up, yun ang pinakamaganda, time's up. Dapat sumigaw talaga si Ate Tonet. Time na, bakit nandyan pa kayo? Bakit nagkuhan pa kayo dyan? Yun lang po. Wala pala akong vlog kasi wala akong YouTube. Yun lang. Sige, yun lang po. Sige. Okay, thank you, Ayun Brother na naman. Andrew. Thank you. Thank you. So, thank you. Mga kapatid ko, mga debaters, so pag may mga negatibo na comment, please accept that one para mo-grow kayo. So, huwag kayong hindi niyo i-accept, magagalit kayo, wag ganyan. Pero pag hindi sila, for example, yung salamat kay Sir Gregorio, hindi siya naka-attend, no? So, pag hindi naka-attend, huwag kang magbigay ng komentary. No? Huwag kang magbigay ng komentary. Eh sa atin talaga kami, we will give scoring. Para walang favor ba. So, ito ang score ko, walang favor. The perfect score is 10. Overall score sa INC, sa katauhan ni Brother J, I will give you 3. 3/10. And sa CFD naman, sa katauhan ni Brother Erson, I will give you 5. So, winner by unanimous decision, CFD. Okay, pak. Okay, congrats, Brother CFD. Magaling. Oh, at dito ako mag-focus sa pag-critic sa CFD, no? Kasi wala tayong pakialam sa iba. Gusto natin tayong panalo. Okay, so body language, yung pag-answer, yung pag-kuan is very good, no? Yung body language ni Brother Erson is grade of 10, I will give 10. I will give 10. Pero yung naging sobra na pro Brother Erson, nagiging sobra na yung excellent or nagiging sobra na yung language, body language mo, nakikita ko na pagiging hamba. Hambog, ano ba ang Tagalog hambog? Pagiging Brother Erson, ano bang Mayabang po. Tagalog sa hambog? Yabang. Medyo emotional. Mayabang. Medyo emotional siya eh. Parang ganon. Baka ang misinterpret nila ang emotional. Yung mayabang, wag nasobra na yung pagiging excellent mo, napupunta na sa yabang. So as you can see sa mga debate ng mga Katolik natin, wag yung Nakasobrang excellent, self-confidence ang term ang hinahanap. Overconfident. 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 Overconfident, tama. Yun, confident tayo, pero ipakita natin na magalang tayo at yung approachable ba. Ang judge kasi yung mga tao na nakikinig. So yung mga taong nakikinig, ipakita natin na tayo ang leading pero tayo ay maawain. No, wag tayo maging self-centered. Ang pagdebate is people-centered talaga siya. Kukunin natin yung loob nila. No, kukunin natin yung loob nila. So, salamat bro Jay. Yung mga estilo ko, nakita ko, sarili ko sa'yo, very good, no? Naawa, very good yan. Magaling yan, pero yung naawa, dapat pag sabi mong naawa, yung body language mo, tumabay ka rin, huwag mong parang putyain. Pero may exception yan, ha? For example, yung pag nambuli ang kalaban natin, pwede na yung expression mo. Pero pag friendly debate, kung sinabi mong awa,
awa rin ang pagmukha mo. So makisabay, dapat sabay yung body language mo. So, yan. At ang tanong mo, ano ang sinabi? Wala. Dapat magtanong ka na Nasagot. pang very good. Ang tanong, kayong dalawa very good na, nakapasa na kayo, very good na yung categorical na, pero categorical nyo is hindi pang knockdown. Gusto ko pang knockdown. Gusto ko makarinig na pang knockdown. Oh, pang knockdown. For example, sa Leviticus 17:18 ginamit ng CFD, Brother J. Pag nabasa ko sa Leviticus 17:18, talo ka na. Yan. Answerable by yes or no. Oh. Pag sinabi niya no, takot ka. Follow-up question. Okay, yan. Kasi naawa ako sa iyo, kapatid. Follow-up question. Okay, so si Brother Jay, very good. Talaga magaling ka, no? Ay nakita ko sa iyo ang magaling ka. So, yan lang, wag kang yung hambog. Hindi tayo dapat maging hambog. With exception, may paminsan-minsan pwede tayong maghambog basta yung kalaban natin bully Bro. na ba? Hambog. Yan po Pero talaga ang ugali ng isang CFD, bro. Mapagkumbaba, bro. Huwag kang magkumpiyansa. Kasi hindi lahat, no? Oh, so, yan. At yung tanong ni Jay na sino ang tinamaan ng 1 Timoteo 4:3-4, nako, huwag kayong magtanong na alam nyo ang sagot. Categorical nga siya. So, siyempre, ay yung kalaban mo, alang-alang sila ang tinutukoy diyan. Di tayo. Sinong INC na may tamang utak naggawin na kami yan? Hindi, dapat sayang oras. Sayang oras sa pagtatanong na ito. Iwasan nyo ang tanong na kumbaga yung kalaban mismo ay makapag-counter punch sa inyo. Kasi during cross-examination, kung sino ang nagtatanong, kung sa boxing pa, siya yung umuupak, siya yung nagtutro ng punches. Pero kung magaling sumagot yung kalaban, nakatro na siya ng counter punch eh. So pag na-counter punch ka eh, sinagot ang sagot ito ay kayo yan kasi pinagbabawal. Tama ang INC. Si Brother J, tama, very good. Mali. At tama yung reasoning. Very good. You use your time. Nakikita nyo, naririnig nyo kanina na mas kunti lang ang tanong ng INC kasi ginamit ng CFD ang kanyang oras. So, next time, CFD, basahin mo ang Biblia. Huwag kang opinion lang ng mga kuan. Basahin mo. May litra por litra tayo dyan. May litra por litra. At yung tanong, pasundin mo. First, di ba, ang sabi, applicable sa Christian. Okay, diyan sa Genesis, mababasa ka ba dyan? May mababasa ka ba dyan na applicable sa lahat ng Christian? May mababasa o wala? Okay, pag sinabihin niya, mayroon, Mr. Moderator, objection. Nagsisinungaling ang kalaban ko. Sundin. Dapat first sundin nyo ang mga binita. Kaya nga, nagsusulat kayo, di ba? Sinabi ko na magsulat kayo sa sinabi ng ating mga kalaban para masunod ninyo. Kasi wala naman talaga doon sa Biblia eh. Applicable. It is only applicable to Jewish na na-convert into Christian, not to the Gentile Christian. So, overall, very good ang debate. Thank you. So, next time naman, si Brother J, ikaw naman ang magiging CFD ha. Ikaw naman ang magiging CFD at para makita ko ang yung strength. Kasi focus lang ako CFD para tayo ay manalo. And Brother J, isang debate lang. Pag magaling, Brother Erson, isang debate mo na lang. And I will encourage you to have a debate. Focus, I will assign you a topic na pang SDA kasi ang INC hindi na yan
hindi na yan sila nagdidebate ng gaya nito. Opo, Gusto nila bro. sa chat lang, wag nang sa chat, sayang oras natin diyan. Pero kung beginners pa pwede, pero pag ito nag-training na kayo, I would like to suggest na wag nang chat na yan. Ito na mag voice call na. So Brother J, please study about Sabbath and pagkain at abortion sa SDA para ihaharap kita sa aktual na debate laban sa SDA. Pero with your respect sa ating mga nakikinig dito, ang language na gamitin natin ay Cebuano sa aming programa. So, pero kung okay Sige, ang bro. kalaban na hindi Cebuano, Tagalog, okay lang. So, yan ang next topic mo, Bro Jay. Bro Erson, Ano? Bro, piliin mo yung Bro Erson. Piliin mo yung Sabat, pagkain, yung kalaban natin ay mga SDA. Prepare for that. Bisaya bro, Bisaya. Bisaya. Pero kung kaya nimo mag-Tagalog, Tagalog na to or yung ating mga kapatid dito, makarinig sila sa iyo. Oo. Kasi marami ng mga Paano yan? marami ng mga may Maraming programa hindi makaintindi. kasi kami Sir Andrew Mm. ay yan Sige, nga. sige. Depende kasi sa kalaban natin, kasi ang kalaban natin ayaw niya ng tinatawag natin Tagalog, so wala tayong magagawa. Kaya nga ako, priority ko talaga yung mga Tagalog na debate. Even though ang kalaban ko is mga tinatawag natin na mga beginners, pero wala naman talaga papatol na hindi magaling na Tagalog. So, ang mga magdidebate nandyan sa mga Bisaya, Mindanao. Visayas, Mindanao. Pamandag ng Bisaya. So yan. Okay, yan lang, no? Brother, baka may comment Brother, baka may comment si Brother Ignatius. Brother Ignatius, baka may comment ka? Wala po. Maganda po. Hello? May naka sa internet ko. Pawala-wala. Okay, bro. Okay, bro. Go. Go ahead po, yung gustong mag-comment. Comment na kayo, guys. Wala yatang masasabi no comment. Pero masabi ko lang, both of them did well. Oo. The way especially kung paano ipaliwanag ang mga passages actually. Even though sabi nga, maliit, wala sa size, small but terrible. I really appreciate how to defend the Catholic faith. It's very important. Especially, at alam ko sa part naman ni Jay, mahirap pag INC sa isip. Alam niya kasi sa puso niya. Siyempre, Catholic siya mahirap talaga, bro. Oo, I understand that one. Oo. Taktika ko nga, bro, kaibigan ako ng INC para magkaroon lang ako ng verse. Tapos Ang niligawan hirap niya kasi pa. talaga Oo. Huwag kang ganyan, bro. Huwag kang mangbuking. Evangelical. But I really appreciate. Kasi kailangan natin ng mga tao tulad nila, yung desire to defend the faith.
Kinapalan ko talaga Salamat. yung mukha ko Actually, para magka si Brother first Erson, lang ako. galing araw na yan natulog. But I really congratulate the two of them for doing their best. Salamat po, Sir Gilbert. Sino pa ang mag-comment? Si Sister Relisa. Sa akin, yung son ni Jay, magaling. Akala ko nga, akalain mo INC siya eh. Yeah, magaling. Brother Erson naman, well, wala akong masasabi kasi hindi pa naman talaga hindi ako bihasa sa Biblia. Kaya parang ang dating sa akin talagang magaling. Magaling. Pero doon sa sa ating moderator, siya na ang makapagsasabi kung gaano sila kung anong level talaga yung galing nila kasi nandun na sila mga CFD na talaga sila. Para sa akin both magaling. Yun lang po. Thanks. Hindi naman ako sikat to. Hindi ako sikat. At hindi ako magaling. Gwapo lang, gwapo. Ito, joke. Thank you, Sister Elisa. Thank you. Yeah, I forgot pala. Kay sino pang gusto makapag-feedback? G1 po pangalan ko kasi from God is one, James 2:19. So, this is for me, no. I'm very thankful kasi I'm very thankful kasi you are there to assist and to help those, especially us, para malaman at ang tamang paraan kung paano gumamit ng mga verses at paano makipagtalastasan ng talino at galing pananampalataya. And without the moderator, of course, there will be no proper, just, and clear debate. Kaya malaking tulong ka, Brother J1, for your time and then sharing your skills and knowledge by helping us through our dearly brothers, Brother Erson and Brother, so much po. Thank you po, Sir Gilberto. So hindi po ako makapagkuhan kung wala si Brother Erman, yung sponsor ko, Brother Erman Alphavite at si Sister Annalise Garcia sa Bohol. Salamat. Ambag dito kasi hirap lang po. Pero gusto ko talagang tumulong. Gusto ko talagang marami tayong magaling, no? Marami tayong magagaling. At always remember this na hindi lahat ng CFD na kagaya natin na gusto tayong lahat magaling. May ilan na gusto lang sila lang ang magaling. Yan. So, thank you for this opportunity nga to share with you. Kung gusto ninyo, ako ang magtanong doon sa INC para mag-take note ninyo kung paano talunin natin ang INC. Bro Jay, pwede ba kitang madebate? Ikaw yung INC? Yung same topic. Bro Jay? Hello? Nawala si Bro Jay? Wala siya. Nawala siya. Baka nawala siguro internet niya. Kaya nga sige. Salamat. Nawala nung sayang. Kaya ko lang din kasi yung regarding naman doon sa mga, kasi sabi ni Brother J kanina na nakapagkaibigan pa siya sa INC para magpagano ng information. So, sa atin naman kasi marami tayong mga kasama na converted na INC din eh. So, through them, pwedeng sa kanila kumuha tayo ng insights eh, di ba? Siguro, mas madali yung gano'n para at least alam natin kung alam ng makipag-debate na kung ano i-counter up sa mga allegations na binabato sa atin eh. And then, yun na naman siguro. And then, isa pa yung sa
ang mas makakaano nga dun, kumbaga, mas marami pa yung ano eh, mas marami pa yung mga information na kunin, yung mga ilalatag para at least madaling ma-knockout eh. Kasi kung, kanya, katulad yung sinabi nga ni Sister Tonet, na paikot-ikot yung arguments. Mahirap bali pagka isang bagsak na yun. Kung isa lang ang ibibigay na argument. Kaya mas maganda mas marami. So, yun lang po. Okay, thank you, Brother Joseph. Brother, thank you. So, Joseph. Joseph po, thank you. So, very good. Yung argument ng kalaban, talagang yan talaga ang nangyayari paulit-ulit. At pwede rin kayo mag-collect ng pagsugo. May video din ako paano debatihin ang INC, paano debatihin ang INC. Just search sa YouTube. Mayroong mga technique doon. So, then kunin nyo yung mga libro na ginamit nila at ito ang i-share ko sa inyo. Sa aking research, 85 to 95% pag nag-quote ang pasugo ng mga libro, Catholic or non-sectarian or Protestant books, talagang incomplete yan. So, talagang incomplete yan. So, I know nakapanood kayo lahat sa debate ni Father Darwin versus Ramil Parba. Diba, natalo ni Father Darwin Parba kasi hindi yung mga libro natin hindi nila kinukumpleto. So they quote it to deceive the Catholic na yung katoliko lang ba, yung mga nominal Catholic, yung walang alam na Katoliko. So talagang deceiver talaga to sila. Mag-ingat kayo sa kanila. No? And sa hindi pa nag-watch sa aking debate, G1 Paisones versus Denmark Santiago or Mark Pintura. So, tinalo, hindi naman ako mamayabang tinalo ko si Mark Pintura because yung mga na-quote na libro nila sa ANC is hindi rin. Talagang sinadya nilang pagputol-putulin para makapandaya. Please watch that. Makikita talaga ninyo yung natalo si Mark Pintura. So, yan. At bago kayo magpagdebate, dapat alam mo ang kalaban mo. Alam mo kung saan sila magtitira. So, saan sila magtitira, ano ang kanilang stand. At ikaw, may tanong ka, may tira ka na pang knockdown na hindi pa alam ng kalaban mo. Hindi pa alam ng kalaban mo. Or, for example, may recent debate na Tagalog. You can listen to it. Challenge is Peter Papasi. Nag-challenge ako sa kalaban ko. Pag nabasa ko sa Biblia, ganito. Sabi ko sa kanya, talo ka na. Sinabi niya, hindi ako sangayon. Takot ka. So, yung mga, although hindi niya in-accept ang challenge, but the listeners will judge. Wala talaga tong tao to. Yan. So, thank you, Brother Joseph, no? Okay din, no? Pag mga argument. But in reality, Brother Joseph, pwede lang konting argumento basta substantial na. Kasi pag maraming argumento, maraming supply. Always remember that. Pag marami kang argumento, marami kang supply, pwedeng tatlo lang. At during sa pag-answer mo, para hindi ka makitaan ng kusot sa kalaban mo, just read the Bible verse. Basahin mo lang yan. Answer mo, okay, dito, sang-ayon ba ako sa Acts 15, 19 to 21? Sagot, sang-ayon kasi para yan sa mga Jewish Christian. Ito ating mababasa
basa natin itong version na ito, bla 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 bla. Naubos ko ang 1 minute. Ang tanong niya na sang-ayon nakapag-counterpunch tayo. Nakapag-counterpunch tayo. So, yan. Diyan makikita yung kagalingan, no? Diyan makikita yung kagalingan na imbis tayo yung inuupakan, tayo yung pinapunch, tayo yung naka-knockdown sa kalaban natin. And also be careful sa mga deceivers, no? Deceivers, for example, yung mga SDA, marami ng deceivers na debater. Careful. At INC, 98% sa mga debater niyan, deceiver yan, mag-ingat. Mag-ingat kayo. Sino pa ba ang gustong magbigay ng kanilang opinion? Wala na ba? Bro Erman? Mukhang wala na, Brother G1. Maraming salamat, Brother G1, sa iyong guidance, pag-administer, pag-moderate, pagbigay ng mga very helpful tips. Talaga namang ito ay i-upload natin para maraming makapanood sa ating mga members at matuto. At ito naman ang ating dito objective, ang matuto ang members natin ng tama with guidance of CFD National especially. So kasi maraming aspirants, CFD aspirants, debaters, aspirants, marami. Pero sino yung magtuturo ng tama, dapat yun yung ingatan natin. Kaya lumapit kami sa iyo at nandito ka para magbigay ng iyong mga nalalaman, may bahaging iyong mga experiences. Maraming salamat, Brother G1. And maraming salamat din sa lahat ng mga nag-join, lalo na sa ating mga timers, sa ating mga audience, at sa ating mga participants, Brother Erson Kelly and Brother Jay. Maraming salamat. Thank you very much. Walang anuman po. Siguro mag-close tayo sa isang prayer. Brother Jay, pwedeng mag-lead ka ng closing prayer. Thank you. Sino ako ba? Ikaw, brother, baka na-convince ka na ng INC eh. Ikaw na muna mag-pray. Hindi po. In the Sige, name go of ahead, the bro. Father, Please. the Son, Holy Spirit. in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this wonderful day that we end our meeting, that na walang away, na walang gulo na naganap, na walang ad hominem na naganap sa aming debate. Panalanginan mo po kami ngayon na sana gabayan mo kami sa araw-araw naming pangangailangan, sa araw-araw naming mga gawain sa buhay. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Athanasius, patron of Catholic Defender, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen.
Okay, thank you mga brothers. Goodbye. Ah, Thank you. Thank you, ikaw everyone. bro Erson Okay. ha, mambubuking ka. Huwag ganon. Job well Huwag mo done. kong ibuking. Kasi kanina, umuulan kanina kasi. Nag-chat ba kayo? Ay, Nag-chat hindi kayo? Palagi siyang tumatawag, pero hindi ko sinasagot. Kanina, bro, Jay, alam mo kung bakit palagi ako nakasimangot? Oh. Yung nagsasalita ka tapos nakasimangot. Alam mo bakit? Yes. Kasi Ano po? init. Bakit po? Ang init bro. Nasa labas kasi ako. Wala ako sa loob ng bahay. Kaya mainit. Diba? Bro. Sakit sa mata. Kaya yun. Kasi kanina, Totoo lang bro, nahihirapan ako. Kinapalan ko ng mukha ko. Totoo lang, nahihirapan ako. Mag-act as I insane. Oo nga, mahirap yun, mahirap. Mahirap yun, mahirap. In fact, bro, may kasamahan siya. Dinibate ko nga yung isa. Dalawa kasi sila. Ang isa, dinibate ko pa, kaya hindi ako nakapag-study. Dinibate ko pa, kaya hindi ako nakapag-study para sa topic natin. Kahapon. Hindi kasi kahapon lang ako. Ano po yon? Kasi di ba, akala ko kasi hindi patutuloy ang debate kasi sinabi naman natin na mag-aral muna. Tapos kahapon natulala na lang ako na biglang tuloy pala ang debate. Kaya ayun, mga alas 2 na ako natulog kahapon. Mga alas 1. Kasi nag-study. Ako nga kanina pa nag-study. Kanina pa binigay yung Bible verse. Kanina pa binigay yung Bible verse, kaya nahihirapan ako. Paano na yun? Bro. Akala ko rin kasi, di ba, doon sa Luke chapter 10 verse 8, akala ko, at saka yung ginamit ko na 1 Corinthians, akala ko magtatanong ka doon. Baka yung pako, kakainin mo ba kasi may tinda sa pako, di ba? Akala ko, itatanong mo. Bro, kung pilosopo lang ako kanina, bro, tinanong ko, pwede ba kainin ang tae? Pero I'm not philosopher kasi because I am humble and I am kind. Yes. Kasi yun yung ugali nating mga CFD. Dapat mapagkumbaba ka. And nakuha ko talaga yung katangian na yun. Kaya, ayun, humble ako kanina. Pero sa susunod na debate as Protestant, try ko pong maging pilosopo. Maging pilosopo. Oy, bro, off-cam tayo kasi may ginagawa ito si Seth Antoinette. Baka anong ginagawa nito? Off-cam muna ako ha. Hindi. May pinakikita lang ako. Meron ako kasi akong mihikab daw. Antok daw ako. Toyo. Balik na. Safety. Balik na. Hindi ko sa GC, huwag kayong mag-alala. Ayan, mali. Hindi kasi baka bininta na muna kami. Baka bininta. Malapit na. Bro, ibibenta Malapit ka na. na raw. Sa INC. Uy, asan yun si Bro Christian? Hindi nakasali. Ha? Huwag mo na hanapin ang tulog. Ay, Sis Antoinette, sabi kasi kanina, pagkatapos daw ng opening prayer, sasayaw ka daw. Sabi nila kanina. Wala na. Tapos na yung opening prayer, di ba? Paano pa ako sasayaw niyan? Pwede namang iulit yung opening prayer.
Ano, uulitin niyo ulit yung debate niyo? Ulitin niyo? Kuya Andrew, Suman. Kuya Andrew, Hmm. may piniem ako sa iyo about kanina yung tumawag ka. Nag-PM ka? Oh, natanggap mo na? Check ko ah. Dali lang naman mag-ano eh. Sige. Hindi ko pala na-send, i-send ko muna. Wait lang. Okay. Ang na-receive ko lang kasi nakatawa ka eh. Ha 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 ha. Na-send ko na bro sa Zoom. Sa Zoom ko na lang sinend. Ano yun? About tong tumawag ka. Sa Zoom pala. Okay. Kaya nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba o hindi. Amin-amin lang yung message na yun, kaya send privately. Good first time debate. Leave ko muna ako. Oo nga. Thank you. Magaling. Kaya shout out pala sa pinakamatali kong kaibigan diyan sa other side of the world. Si Mr. Joseph ng Tagapinta. Shout out po sa inyo. Mga Bigo Boys. Wala. Mga Bigo Boys. Ang dami ko na iniila dito, walang maila eh. Bigo Boys. Doon tayo sa Bigo para doon tayo sa Bigo para maraming mahila pa doon. Sige, sa Bigo tayo. Tara, sa Bigo. Bigo /Brother. Nagugulat ako sa dito eh. Group. Sige na, i-end ko na to. I-end ko na tong meeting. Sa Bigo na kayo. Okay. Nagulat ako sa dito. Sige, bro. Okay, salamat. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. God bless everyone. Okay, sige. Thank you. God bless din. Ingat.